Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Kaloy. Nobya ko pa lamang si Josie. Lagi ko na siyang sinusunod. Kahit na siya may kasalanan, laging ako ang nanunuyo para lang kami magkasundo. Nanatiling ganito hanggang maging mag-asawa kami. At ito rin ang dahilan kaya isa lamang ang aming naging anak. Yung kasi ang gusto niya. Ang kabaitan kong ito ay kanya namang inabuso. Bakit mo nagawa sa akin to, Josie? Mahal na mahal kita. At laging sinusunod. Kaloy! Lahat ng gusto mo sinisikap kong ibigay. Ano pa bang kulang ko? Sabihin mo. Wala kang pagkukulang. Kasalanan ko. Nagpabuyo ako sa mga kaibigan ko kaya ako natukso. Pero mahal kita. Kayo ng ating anak. Josie! Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko. Hindi ko nasasaktan ng damdamin mo. Hindi na kita pagtataksilan. Ano po, Inay? Tinatawad ni Kaloy ang walang iyang babaeng yon. Mahal na mahal kasi ng kapatid mo ang babaeng yun. Ano ba naman yung si Kaloy? Masyado siya nagpapatalo sa damdamin niya. Kaya yun tuloy, inaabuso siya ng Diyosing yun eh. Kung ako lang ang masusunod, ang gusto ko nga, hiwalayan na ni Kaloy si Josie. Ay, naku. Hindi siya mabuting ina at asawa. Alam niyo, Inay, kung ako ang naging asawa niya, baka napatay ko pa siya eh. Inay, kailangan subaybayan natin ang babaeng yun. Hindi ako naniniwalang magbabago na siya. Ay, ang sweet naman ni Greg. Nag-send pa ng picture niya dito sa akin sa cellphone. Kitang-kita ko ang kanyang kagwapuhan. Ang gwapo-gwapo niya. Nay, nakaluto na po ako. Ano ba naman, Ani? Ba't ka ba nang gugulat? Nakakainis ka eh. Sorry po kung nagulat ko kayo. Gusto ko lang naman pong malaman ninyo na nakaluto na po ako. Pwede na po tayong kumain. O sige na, kumain ka na. Total, di naman uuwi yung tatay mo ngayon. Mamaya na lang ako kakain. Sige na, iwan mo na ako. Opo. Hindi alam ni Inay. Nakita ko kanina yung picture ng lalaking ka-text niya. Sino kaya yun? Tsaka, bakit ang saya ni Inay? Naka-text siya. Niloloko na naman ba ni Inay si Itay? Ano po, Lola Tinding? Salamat, Apo. Oo, mukhang pagod na pagod ka. Kakatapos ko lang po kasi maglaban ng mga damit namin, Lola. Ha? Bakit? Nasaan ang magaling mong ina? Pag-alis po ni Itay kaninang umaga, umalis na rin siya. Kanina pa umaga? Opo. Ako nga rin po naglinis itong bahay eh. Ayos din naman yan nanay mo, no? Pinagtrabaho ka rito habang siya naglalakwatsa. Saan siya nagpunta? Ewan ko po, hindi ko po alam. Pero sabi niya, bukuro sasabihin kay Itay na umalis siya. Ako, Diyos ko. Mukhang may ginagawa na naman kalukuhan niyang nanay mo. Madalas nga po may ka-text siya. Talagang, ang babaeng yun, oo. Daig pa, makating gabi. Kawawa naman si Itay, Lola.
Ano ba sasabihin mo sa akin, Kuya Nando? At pinapunta mo pa ako dito sa inyo. Kaloy, kapatid kita. Kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Kaya tanggapin mo sana kung ano sasabihin ko, ha? Eh, ano nga ba yun? Ang walang hiya mong asawa. Nakita ko, may kahalikang lalaki sa isang restaurant. Ano? Kuya, baka naman nagkakamali ka lang. Nagtagal ako sa lugar na yun. Kaya natitiyak ko si Josie talaga yun. Pero nangako siya sa akin na hindi na niya ako lulukuhin uli. Dapat kasi hindi mo na pinatawad pa ang babaeng yun nung una eh. Dapat ipinakulong mo na lang. Kuya, Kaloy, hindi na magbabago pa ang ganong klaseng babae. Naku, babaliw ka talaga, Diyos. Hindi ka nakakasawa. Baka mamaya sinasabi mo lang yan dahil kasama mo ko. Pero kapag sawa ka na, itatapon mo na lang ako parang basahan dyan. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ako pa, baliw na baliw ako sa'yo. Ay, teka. Hoy, sandali, gabi na eh. Bakit? Kailangan ko na umuwi. Mag-check up na tayo dito sa motel. Bakit ka ba nagmamadali? Baka kasi dumating yung asawa ko, makahana tayo. Iiwan mo na kasi yung lalaking yun. Hindi ka naman niya mapaligaan sa kami. Kasama nila tayo. Ano? Saan naman tayo pupunta? Doon muna tayo sa probinsya. Sabi amin, habang nagpapalamig. Pagkalipas ng ilang buwan, saka tayo babalik dito sa Manila. Gusto ko isama ang anak ko. Kunin mo na lang siya pag nakabalik na tayo rito. Nay, bakit may dala kayong maleta? Saan po kayo pupunta? Ay, aalis na ako dito. Habang wala si Kaloy, sasama na ako kay Greg. Niloko niyo na naman si Itay? Nay naman! Bakit niyo na naman ito ginawa? Ang bait-bait naman ni Itay ah! Hindi ko na siya mahal. Kaya nga makikipag-iwalay na ako sa kanya. Para hindi ko na siya lukuhin pa. Sama niyo! Hindi na kayo naawa sa kanya! Tumigil ka! Ay, lalo namang mahirap kung habang buhay akong magtitiis sa kanya. O, ikaw ha? Maganda ka. Dahil pagbalik ko rito, kukunin na kita. Hindi! Ano? Hindi ako masasama sa inyo! Aba, Masama kayo! Dito na lang ako kay Itay! Ay, Nay. Kuya Nando, lapasyal kayo. Nalaman kasi namin kay Ani na lagi ka malungkot. Lagi ka na walang ganang kumain. Anak, kalimutan mo na ang babaeng yun. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Tama si Inay. Ibuhos mo na lang yung pansin mo sa pagtatrabaho. Mabibigyan mo pa ng magandang kinabukasan ng pamangkin ko. Ginagawa ko naman yun eh. Kaya lang, pagdating ko dito sa bahay, hindi ko maiwasang maalala si Josie. Napakasakit ng ginawa niya, Kuya. Mabuti pa, bumalik ka na lamang sa bahay natin. Dati ka namang nakatira doon nung binata ka. Oo nga, Kaloy. Doon hindi mo nagkaano maalala walang yan si Josie. Tama. May mag-aasikaso pa sa inyo ni Ani.
Greg, lumikas na tayo. Tayo na lang ang naiiwan sa lugar na ito. Oo, kukunin ko lang yung mahalagang gamit natin at pera. Ay, naku, kung bakit naman kasi dito mo pa ako dinala sa bayan nyo eh. Ayan tuloy. Inaabot tayo ng malakas na bagyo. Huwag mo na akong sisihin. Hindi ko na makakalain mangyayari yun eh. Eh, bilisan mo na, oh! Malaki ng baha! Josie, parang umuuga ang bahay natin ah. Oo nga! Ay, nako. Bawal sa kang bahay, Greg! Okay. Nay, alis na ako. Baka malate ako sa trabaho. Ay, alam mo anak, natutuwa ako. Abay, masigla ka na ngayon. Mag-isa yung pagtatrabaho. Nakabuti ho yung paglipat namin dito ni Annie. Si Ani, umiiyak. Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Tumawag po si Lola Berta. Ang nanay ni Josie? Opo, Lola. O anong sabi niya? Ay, napinsala daw po nang nagdaang bagyo ang lugar niyo na inay. Nasira po ang bahay nila at patay na po sila. Si Josie? Oh, patay na. Josie, asawa ko. Sa kabila ng ginawa mo, nasasaktan pa rin ako sa sinapit mo. Wala na po si inay. Itay. Kung hindi siya umalis, kung hindi siya sumama sa Greg na yon, marahil buhay pa siya ngayon. Paano na po kaya ako ngayon? Mag-isa na lang po ako. Anak, hindi ka nag-iisa. Naririto ako. Hindi kita pababayaan. Sabi po ni inay, hindi raw po kayo tunay kong ama. Kasi 2 buwan na raw siya buntis. Napakasal po kayo. At alam niyo raw po yun. Ipinagtapat niya pala sa iyo yun. Anak, totoo yun. Nabuntis siya nang matukso siya sa isang nakainuman niya. Pero sa kabila nung nalaman mo, hindi ka sumama sa kanya. Dahil mahal ko po kayo. Oh, At masama po si inay. Niloko niya po kayo. salamat sa pagmamahal mo, anak. Kayo lang po ang tatay ko. At mamahalin ko po kayo habang buhay. Anak ko. May apo na ako ngayon kay Annie. Sila ng kanyang asawa ang aking kapisan. Nanatiling lihim sa lahat ang tunay niyang pagkatao. At yun ay hindi ko pinagsisisihan. Ako si Kaloy. At ito ang aking buhay. Hindi hinahayaan ng Diyos na maapi sa mahabang panahon ang may mabuting puso. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Jun Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benamin sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Magandang araw sa inyong lahat. Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananalig sa Diyos. Ito ang masasabi kong dahilan kaya ako naging matagumpay sa buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Alberto, hindi ko alam na darating ka ngayong birthday ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O yan, masaya ka. Oo na. Alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Oh, ano pa sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Very good. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. Ah, At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Rembrandt. Wala ka nang aalalahanin pa. oo nga. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi manghina ang katawan ko. Ito ang na-miss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ay, wala ba kayong balak na sundan ang yapa ko? Ang maging sundalo rin? Daddy, kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Ito po talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayong naunawaan, mga anak. Ang totoo, maligaya ako. Kahit hindi kayo katulad ko. Bahay, tagumpay naman kayo sa inyong mga propesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat pong ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayong steady. 2 years ka ng doktora, ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, maaari na tayo magpamilya. Kasi... ano Bakit? May problema ba? Natatakot ako. Nag-aalala. Anong pinag-aalala mo? Alam mo, ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-iba ang kapalaran ng mga tao. Kasi, Huwag mong hayaang maging hadlang sa ating kaligayahan. Ang inyong nakaraan, Francis, magtiwala ka sa akin. At magtitiwala rin ako sa iyo. At higit, kapwa natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking pahintulot. Salamat po, Tito Alberto. thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Kuya Francis. Ay, siyempre naman. Ikaw pa ba mawawala? Lagi sana kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi kayo maligaw kahit mag-asawa na kayo. Tatandaan po namin yan, Dad. At ikaw, Francis, maging mahinahon ka sana sa iyong asawa, ha? Alam po na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon.
Naniniwala ako doon, Rembrandt. Kaya gagawin ko yun. Masayang-masaya ang pamilya ko. Kita ko yung kanina. Habang lihim ko silang minamasdan. Sayang. Kung hindi ako nagkamali, sana kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ang gusto ko lang naman ngayon, makahingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Alberto. Sinong... Arlinda? Ako nga. Saan? Arlinda? Nawala siya naman ay. Mirasol! Anak, dali! Daddy? Bakit po? Ano po nangyari? Bakit siya nandito? Kumatok siya. At nang buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Bakit pa? Mukhang may sakit siya, anak. Ay, tingnan mo, ang laki ng ipinayat niya. She deserves it. Taksil siya. Anak, isa kang doktora. Huwag mo sana kalimutan yan. Tungkulin mong magligtas ng buhay. Daddy. Alam ko, nasaktan ka sa ginawa niya. Pero higit ako, anak. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpakahinahon ako. Nagpakatatag para sa inyo. Anak, kung ayaw mo siyang gamutin, lapatan mo man lang siya ng first aid at dadalhin ko siya sa ospital. Sige na. Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pangunang lunas yung babaeng yun. Tama naman ang dati mo. Francis! Malaki ang kasalanan sa amin ng babaeng yun. Pinagtaksilan niya si Daddy. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Sinira niya ang pamilya namin. Pero may tungkulin kang sinumpaan. Kaya hindi mo dapat pairalin ang galit at personal na damdamin sa pasyente. Madali sa'yo sabihin yan dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Francis, Ang tunay kong mami, nagtaksil din kay Daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatamparo kayo ng ate mo sa kanya. Kasi naman po, Tita Andrea, binabaliwala kami ni Daddy ang damdamin namin. Alam mo, mahal na mahal kayo ng daddy mo. Bakit mo siya pinag-iisipan na ganyan? Dahil ipinagamot pa niyang babaeng nanakit sa aming lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo. At may taning ng kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting panahong natitira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang na maghirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Iho, higit na mapalad ang nagpapatawad. Dahil wala siyang nagawang pagkakasala. Tama si Tita Rembrandt. Mirasol, Ate, ano bang nangyayari sa inyo lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging maganda pa rin ang kinabukasan natin. At yun dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami.
Kaya matagumpay tayo ngayon. Sa gagawin nating pagpapatawad. Si Daddy ang higit nating mapapasaya. Makadaram pa rin kayo ng kagaangan ng loob. Maniwala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Makakasalan mo pa ba ako? Mira, walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit masama ang inasal ko. Nadala ka lang ng galit. Kaya hindi mo agad kami naunawaan. Pero matapos kitang paliwanagan, nagbago ka naman, di ba? Oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mommy. Alberto. Narito pa rin ako. Erlinda. Maraming salamat, Liz, sa'yo. Ginawad mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Kahit napakasama ko. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, sino ako na alipin lamang niya para hindi gawin yun? Baka hindi ko na nahintay pa ang ating mga anak. Erlinda, Sana ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mommy! Mommy, narito na po kami. Mirasol. Narito rin po ako. Mami. Maraming salamat, mga anak. Patawad sa inyo. Huwag na po kayong umiyak. Pinatatawad na po namin kayo. Salamat, mga anak. Salamat sa inyong lahat. Erlinda. Mami. Wala na si Mommy, Rembrandt. Daddy. Wala lang babaeng minsan kong minahal. Ang babaeng nagbigay sa akin ng dalawang magagandang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam kong maligaya siya. Tulad din ng pagiging maligaya ko sa piling ng aming mga anak. Ako po si Alberto at ito ang aking buhay. Tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at katapatan. Kanilang makakamit ang walang kapantay na kaligayahan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Fidel Benamin, Bastana Villegas at June Ligaspi sa papel na Alberto. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isang dilalang ang magbabahagi ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Patrick. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lumaki kong competitive at goal-oriented, kaya nang magtrabaho na ako, nadala kong pag-uugaling ito. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon ay ang mga katotohanan ng aking napagtanto nang minsang sinubok ng Panginoon ang aking buhay. Nasaan na ba si Patrick? Sabi niya narito na siya sa labas ng building. Pero wala naman yung motor niya. Ay, ako ba ang binubusinahan ng coaching to? Bakit kaya? Hindi naman ako nakaharap sa daan ah. Ay, bumbas ang pinto. Shane! Si Patrick ba to? Tara! Patrick? Oh, ano? Nagustuhan mo ba ang bagong baby ko? Baby? You mean itong kotse? Yup. Hoy, sa'yo to? Hindi ka makapaniwala, no? Paano mo nabili to? Pumasok ka na muna. Ikakwento ko sa'yo habang iniikot natin ang buong lungsod. Patrick, handa sa magsubo. Baka mabulunan ka. Ma'am, may presentation ako ngayon sa company meeting namin. Kailangan ko mag-rehearse ng 1 hour bago ang meeting. Malilate ako kapag hindi ko bilisan kumain. Oo, uminom ka muna ng tubig. Baka malimutan mo na naman. Pinalinis ko na nga pala yung sasakyan mo. Sabi ko, ingatan at baka magasgasan. Lalo na't bagong bili mo yon. Salamat pa. Kapag nagustuhan ng board ang presentation ko dito sa bagong produkto namin, tapos na-meet ko ang sales quota, bagong bahay naman ang bibilhin ko. O anak, hinay-hinay lang. 30 anyos ka pa lang naman. Marami ka pa panahon. Magkaroon ka naman ng oras para sa sarili mo. Hindi yung puro ka na lang trabaho. Tapos ako, ma. Pa, alis na ako. Batang yun, oh. Ang daming pangarap na gustong maabot. Napakasipag. Congrats, Brad! Nagpalakpakan ng buong board kanina sa presentation mo. Congrats, Patrick. Wala ka talagang kupas. Salamat, Ray. Thank you, yan. Oh, sama ka naman mamaya sa amin. Ha? Lalabas kaming buong sales team. Naku, Yes. pas muna ako, Ray. Marami kong kailangan ayusin para ma-reach ko ang sales quota dito sa ating ilo-launch na bagong produkto. Hindi na mo pwedeng ipagpabukas yan. Hindi na namin matandaan yung huling beses na sumama ka sa amin. Oo nga. Palagi ka na lang tumatanggi. Pasensya na talaga kayo. Alam niyo naman ang plano kong magpaksal, di ba? Pero bago yon, gusto ko munang mabilhan ng bagong bahay ang mga magulang ko. Tapos kailangan ko rin makaipon para sa kasal namin ni Shane. Kaya hindi ako pwedeng magkampante. Kailangan kong kumayod ng kumayod. Sandali. Oh, Shane. Mama Rosa, magandang gabi po. Halika, pasok ka. Naparito ka. Kasama ka ni Patrick. Ay, hindi po. Tinext niya po ako. Sabi niya, baka pwedeng ako na lang ang kumuha ng damit niya dito. Hindi raw po siya makakauwi ngayong gabi. Ay, bakit? May tinatapos daw po siya sa opisina. Ganon ba? Opo. Teka, sandali ha. Maupo ka muna riyan. At kukuha ko ng mga damit niya. Opo. Shane! Ay, magandang gabi po. Oh, pinakiusapan ka na naman ba ni Patrick? Opo. Sana tinext na lang niya kung sino mo sa tatlo niyang kapatid na narito. Okay lang po. Teka. Kayo bang dalawa ay nakapag-uusap pa? O nakapag-date man lang? Nako. Mukhang alam ko na ang sagot Kahit hindi ka magsalita, hindi makapagsisinungaling ang mga mata mo. Pagpasensyahan mo na si Patrick, ha? Naiintindihan ko naman po.
ayos na po sa akin na makatulong ako sa kanya kahit sa ganitong paraan lang. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Salamat sa pag-unawa, Shane. Ray, sabay-sabay na tayong umuwi. Oo, yan. Ah, teka. Bakit? Si Patrick. Nakatulog na rito sa desk niya. Patrick! Patrick! Oh, Nakatulog ka na. ako, Hindi ka pa ba uuwi? Alas 8 na. buti ginising mo ko. Tara na, Patrick. Sabay-sabay na tayong Hindi, umuwi. no. May gagawin ako. May gagawin pa ako eh. Ano? Bukas na lang yan. Hindi ba pwedeng pagpabukas yan? Ray, alam mo ang motto ko, hindi ba? Live like there's no tomorrow. Kapag lagi mong ipinagpapabukas sa mga trabaho mo, wala kang matatapos. Hindi mo mamimit ang goals mo. Baka naman, work like there's no tomorrow. Sa sobrang magtatrabaho mo, Brad, parang hindi ka na nabubuhay. Trabaho na ang buhay mo. Patrick, Ma, ilang araw na yata yung ubo mo. Panay din ang inom mo ng pain reliever. Nakita ko kanina sa basurahan doon sa kwarto mo, yung mga boting wala nang lamang gamot. Magpa-check up ka kaya sa doktor? wala ito, Ma. Huwag niyo akong alalahanin. Uminom kasi ako ng malamig na tubig nung isang araw eh. Nangangayayat ka rin ngayon. Tapos, nangangalumata ka. Natutulog ka pa ba? Pag-uwi mo rito sa bahay, nagtatrabaho. Nagtatrabaho ko para sa atin. Hindi niyo ba na-appreciate yun? Hindi naman sa ganun, anak. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Huwag niyo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Patrick! Shane, naparito ka? Galing ako sa opisina. Dumaan lang ako para, ibigay ito. Regalo ba ito? Oo. Anniversary natin ngayon. Ha? Bilang magkasintahan. Nakalimutan mo? Hindi. Itetext naman kita para batiin. Naunahan mo lang ako. Talaga? Yung totoo. Nakalimutan mo, hindi ba? Shane, Kung hindi pa ako pumunta rito, hindi mo maalala. okay. Oo na. Aaminin ko. Nakalimutan ko talaga pero... Shane, alam mo naman na marami kong iniisip ngayon sa trabaho, di ba? Kailangan kong maibili ng bagong bahay ang pamilya ko bago tayo magpaksal. Talaga? Yan ba talaga ang dahilan ng pagtatrabaho mo, Patrick? Teka, ano ba sinasabi mo? Bakit ka nagagalit? Pamilya pa rin bang dahilan mo sa pagtatrabaho mo ng sobra-sobra? Para sa pamilya mo pa rin ba yan? O para sa sarili mo? Ha? Hindi kaya masyado ka na nawiwili sa natatanggap mong mga paghanga mula sa mga boss mo at katrabaho mo? At natatakot na mawala ang reputasyon mong yon? Kaya araw-gabi kahit kalabaw ka? Shane, Hindi naman kailangan ng pamilya mo ng limpak-limpak na pera. Nagtatrabaho ka para sa sarili mo, Patrick. Para sa sarili mong interes. Sana lang huwag dumating ang panahon na mapagtanto mong lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala ng kabuluhan kapag nawala sa'yo mga tao nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Sana wag dumating sa puntong mapatunayan mo hindi ka kayang yakapin ng pera kapag nag-iisa at nalulungkot ka. At lalong hindi ka kayang damayin ang trabaho mo kapag nagdurusa ka. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Shane? Opo. Pasensya na po kayo. Nauunawaan ko naman po si Patrick. Kaya lang, hindi na po ako parte ng buhay niya. Kahit isang text message man lang sa isang araw, hindi niya magawa. Huli kaming nagkita nung anniversary namin. Nag-away pa kami noon. Mag-iisang buwan na ho ngayon. Hindi pa uli kami nagkikita o kahit magkausap man lang sa cellphone. Shane, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa anak ko. Pasensya ka na.
Mahal ko po si Patrick. Alam namin yon. Pero siguro, Sandali lang. May tumatawag. Hello? Oh, Ano? bakit po? Rosa, bakit? Si Patrick! Si Patrick daw isinugod sa ospital! Isang subo na lang. Shane, busog na ako. Sige na, isa na lang. Para makainom ka na ng gamot, ha? Oh, sige. Yan. Oh, inom ko muna ng tubig. Sige. Yan, sandali ha. Kukunin ko lang yung gamot mo. Shane. Patawarin mo ako. Patrick, Dahil sa pagiging workaholic ko, nakalimutan kong pahalagaan ang relasyon ko sa iyo at sa pamilya ko. Masyado kong sinambang trabaho ko, pero tama ka. Sa huli, hindi naman ako kayang damayan ng trabaho ko. Ikaw, kayo pa rin ang pamilya kong narito sa tabi ko. huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, na-realize mo na ngayon ang kahalagahan ng pamilya at higit sa lahat, ng kalusugan natin. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ko pa mapagtatantong lahat ng ito. Patawarin mo ko sa lahat ng mga pagkukulang ko. Huwag mo ko alalahanin. Ang importante ngayon, magpalakas ka. Oo. Salamat. Hindi mo ako iniwan ng tuluyan. Dahil mahal kita. Tandaan mo, Patrick. Ang pera, ang mga material na bagay, ang trabaho, dumarating at nawawala ang mga yan. Pero kapag nagsumikap ka, makakahanap ka uli ng trabaho, kikita ka uli ng pera, makakabili ka uli ng mga gusto mong bilhin. Pero ang buhay natin, isang beses lang na ibibigay sa atin. At kapag nawala ito, wala na. Kaya mula ngayon, pahalagahan mo na ang buhay mo. Ang buhay ay biyaya, Patrick. Napakalaking biyaya. Sa mga oras na yun, nagpasalamat ako sa Diyos na nagkasakit ako dahil nabigyan niya ako ng pagkakataon na pansamantalang huminto sa lahat ng pagbabanat ng buto at tingnan ng maayos kung anong uri ng buhay mayroon ako. Doon ko napatunayang mawawala ng kahulugan ng buhay ng tao kapag nakalimutan nating bigyang halaga ang mga taong nagmamahal sa atin. Gayon din ang ating kalusugan na siyang totoo nating kayamanan. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Patrick, dating workaholic, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito,
inyong maririnig ang kwento ng isang kabataang araw-araw na kinasusuklaman ang nakagisnang kahirapan. Siya ay si Janela. Simula sa aking kamusmusan hanggang sa ako ay magdalaga, nakamulatan ko na ang walang katapusang kahirapan dinaranas ko sa puder ng mga magulang ko. Oo nga, nag-iisa lang akong anak. Pero hindi pa rin ganap na masustentuhan ni na inay at itay ang aking mga pangangailangan, lalo na sa aking pag-aaral. Ano ba yan? Ringihingi na lang ako sa inyo ng baon bago pumasok sa eskwela. Palagi na lang kayo walang maibigay. Buti na lang pala, nakapasa ako sa entrance exam sa public college. Dahil kung hindi, talagang hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo. Anak, alam mo namang hanggang sa bibig lamang natin sumasayad ang kinikita namin ng tatay mo. Eh bakit naman kasi pilit pa rin kayo naglalabada? Ang baba-baba naman ang binabayad sa inyo ng mga pinaglalaban nyo. Ito lang nga kasi ang kaya kong gawin. Saka ito na nakasanayan kong hanap buhay. Kaya mahalaga sa akin ang trabaho kong ito. Kasi parehong mahina ang utak nyo. Ano? Ni Ay. Oh, siya naman nagkakandakuba sa construction site. Sako-sakong simento at buhangin yung binubuhat. Pero pagdating ng Sabado, katiting lang din yung sinasahod dahil hindi siya sinasama ng foreman nila sa minimum wage. Sabi nga kasi ng itay mo, kaysa sa wala nga siyang pinagkakakitaan, di... Ay, hindi lang naman yung katubiran yung ganyan ni Itay mahalaga. May anak kayo na gusto makakain ng maayos at gusto makatapos sa pag-aaral. Dahil may mga pangarap ako. Hindi tulad yun ni Itay. Wala kayong pangarap. Kung hindi nga lang, baka lalong magrebelde. Kakalitan tayo ng forma niya. Mapagbubuhat lang ko na ng kamay si Janela, Kuya Fredo. Masyado na kung pagsalitaan niya kami ng nanay niya. Ewan ko ba sa mga kabataang umuusbo ngayon? Mas malakas pang malumbag kaysa sa mga magulang nila. Sino ba magulang ang hindi nangarap ng mataas para sa anak? Ginagawa naman namin ni Auring ang lahat. Pero ano bang aasahan niya sa mga katulad namin hindi naman nakatungtong ng paaralan? Ay nako, magpinsan nga sila ng ating biyangka niya. Nang makatapos ako ng kolehiyo, agad na tumira sa kondominium. Hindi ko na kinontra kung hanggang saan ba siya dadalhin ng mga pangarap niya. Hindi ko naman na masasaklawan pa ang kanyang mga desisyon. Janela! Uy, sandali! Bakit ba, Alfie? Meron ba akong mapapala kapag nakipag-usap ako sa'yo? Ha? Talaga meron. Lalo na wala kang pera. Pero ang taas-taas ng lipad mo, di ba? Galing mo mga insulto ah. Gutom ka rin naman na katulad ko. Pero kapag sumama ka sa mga transaksyon ko, ha, pareho na tayong palaging magiging busog. At tinitiyak ko sa'yo, pati pampaaral mo, hindi mo na po problemahin. O baka nga hindi ka na mag-aaral eh. Lalo na kapag nakakahawa ka na ng maraming pera. Ano? Ha? Pera ba? Pera ba ka mo? Pera, Ha? oh. Maraming pera ka mo, Oo, Alfie? oo naman, Janela. Oh. Gaya ng narinig mo, maraming pera. Janela, hindi ka nga pwedeng tumira dito sa unit ko tulad ng gusto mong mangyari. Bianca! Ayoko na kasi doon sa puder ni na Itay at Inay. Hindi ko na kayang pagtiisan yung mga kababawan nilang mag-isip. Hindi nga kasi po pwede ritong basta na lang magpatira ng kung sino-sino. May mga rules and regulations na sinusunod ng mga nangungupahan dito. Diba? Ikaw naman nagbabayad ng upa dito. O hindi pa pwede mo nga akong patirahin dito. Kahit pa. Hindi pa rin pwede. At pwede ba? Huwag kang
mo man lang ako tinitext o tinatawagan? Maliwanag! Kung alam mo lang, kung gaano mo sinasaktan ang kalooban namin ng nanay mo sa mga bagay na isinusumbat mo na hindi namin maibigay sa iyo. Kung alam nyo lang din, napagod na ako sa klase ng buhay na nakamulatan ko sa inyo ng inay. Noon pa man, busit na ako sa walang katapusang kahirapang ito. Masakit tanggapin na hindi na nga ikaw ang dating batang maliit na nahahagkan at nayayakap namin ang iyong ina, Janela. Inalayo ka na sa amin ang iyong mga paniniwala ng matataas mong pangarap. O mabuti pa nga, magkalayo-layo na tayo, Tay. Total, magkakasalungat naman tayo sa lahat ng bagay. O ano pang katuturan na magkakasama tayo sa miserabling bahay na ito? Kung anong makaluluwag sa iyong kalooban, hindi kita pipigilin. Pero anumang oras na naisipan mong magbalik, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo, anak. Di na ako magbabalik. Ayoko lang muling tumuntong sa bulok na bahay na to, na simbolo ng karukaan at marupok na hinaharap. Dahil kahit kailan, hindi ko nakita sa mga sulok ng bahay na ito ang mga pangarap ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na sa ate Bianca niya pupunta siya. Galena, ha? Okay. Hindi siya maglalakas loob na umalis kung hindi siya lang pupunta. Sana nga, Kuya Fredo. Para mapanatag ako. Kami ni Nando. Alam ko, hindi nila pababayaan ang isa't isa. Maliliit pa silang mga bata. Subok lang samahan at malasakit nila sa isa't isa. Mahal ni Bianca si Janela. Hindi niya pababayaan ang kanyang pinsan. Bakit kaya ang daming pulis dito sa loob ng kondominium? Na-alert sila. Mukhang may inaabangan doon sa pababang elevator. Diyos ko, si Ate Bianca yung nilabas na yun ng mga pulis. Bumukas ang elevator. Bakit balat na balat ang kumot? Nakahubad ba siya? Susundan ko yung mga pulis na may dala sa kanya. Kailangan makausap ko siya. Kailangan malaman ko kung bakit dala-dala siya ng mga pulis. Ate Bianca! Ate Bianca! Ate Bianca! Janela, bakit nandito ka? Ay, talagang bakit ako doon sa unit mo? Pero nagkakagulo na nga dito sa babae mga pulis eh. Bakit ba? Ano nangyari? Bakit nakabalot ka ng kumot? Saan ka dadalhin ng mga yan? Ha? Niraid na mga pulis ang unit ko. Doon kasi kinukunan ni Alfie at ng mga kasama niyang foreigner ang porn videos na ako ang subject. Ano? Si Alfie? Oo. Siya ang kumukontak ng mga parokyano naming foreigners. Kung gano'n, yun din ang racket na inaalok niya sa akin kailan lang. Oo, Janela. Ay, ang buong akala ko. Totoo ang lahat ng tungkol sa'yo, Ate Bianca. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Lalo na kayo, Tay. Hindi totoong natapos kong pag-aaral ko sa kolehiyo. Yung ibinabayad ko sa pag-upa sa unit ng kondo, galing lahat sa kinikita ko sa porn videos. Ha? Nakipag-harimunan ako sa malaki perang kinikita ko sa pag-uubad sa camera. Teka, isang kalagaling niyang mga pulis. Ewan ko. Hindi ko alam. At ikaw, umuwi ka na, ha? Umuwi ka na. Pero isang bagay lang, Janela. Huwag na huwag mong mamadaliin ang iyong mga pangarap. Totoo bang
lahat ng sinabi mo tungkol sa ate Bianca mo, Janela. Opo, Gifredo. Pinapasabi nga niya, ihingi ko daw siya ng tawad sa inyo. Diyos ko, ang anak ko. Tay, patawarin niyo ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Napakarami ng pagkakasala ko sa inyo. Masyado kong sinaktan ng damdamin niyo. Minaliit yung mga kakayahan niyo. Halos dinurog ko ang inyong pagkatao. Ang mahalaga sa amin ngayon ng iyong inay. Muli kang nagbalik mula sa sandaling pagkaligaw ng iyong isip, anak. Di ba nga, sabi ko sa iyo, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo. Katulad din ng mga puso namin ng iyong itay. Na palagi magiging bukas para sa iyo, Janela. Kailanman walang mababago sa pagmamahal namin sa iyo, anak. Napakaswerte ko dahil ako naging anak niyo, inay. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal na iniuukol niyo sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo ng itay. Anak, alam ko po, ngayon nyo lang narinig to sa akin ang mga salitang ito, pero nagmumula po ito lahat sa kaibuturan ng aking puso. Mahal na mahal ko po kayo bilang mga magulang ko. Mahal na mahal ko kayo. Siguro nga, naging bahagi ako ng isang panahong sinubok lamang ng mga tiisin sa buhay upang masukat ang kakayahan kong umunawa sa laban ng buhay. At napasubok naman ako. Maging mahina, nawala ng direksyong mag-isip. Pero sa huli, inihantong pa rin ang realisasyong hindi dapat kinukwestiyon ang antas ng buhay na nararanasan. Hindi dapat pinamadali ang mga pangarap. Napatunayan ko, kay buti ng aking mga magulang, kung kaya ikinararangal ko sila. Kung mabubuhay akong muli, sila pa rin ang hihilingin ko sa nasa itaas na ibigay sa akin bilang aking mga magulang. At sa taong ito, magtatapos na ako ng kolehiyo sa kursong economics. At iniaalay ko sa aking mga magulang ang lahat ng aking pagsisikap. Ako po si Janela. At ito po ang aking buhay. Mahalaga ang pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin. Dahil sa pamamagitan nito, nauunawaan ang kahulugan ng kabutihan at pagtitiis. Isang dakilang adhikain na sama-sama ring magbibigkis sa bawat puso tungo sa kapayapaan at tagumpay ng bawat tahanan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Ligaspi, Janelle Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Janela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Rona.
probinsya kami lumaking magkakapatid. Walang natapos na kurso ang aking mga magulang at marami kaming magkakapatid. Kaya naman kami ni Kuya Dindo ang naging katuwang ni na Inay at Itay sa paghahanap buhay. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Nay, ito po yung kinita ko sa pagtitinda ng mga chichirya at tubig. Ito naman po ang sa akin. Abay, bakit binibigay niyo lahat sa akin? May dapat magtira din kayo na para sa inyo. Isama nyo na po lahat ng kita namin, Nay. Para sa panggastos dito sa bahay. Oo nga po, at sa gamot po ni Bunso. Ako, salamat sa inyo mga anak ha. Napakamaunawain at napakamatulungin niyo. Mapalad kami sa pagkakaroon ng anak na tulad niyo. Hayaan niyo po, kapag natuloy ang pagsali ko sa singing contest sa TV at nanalo po ako, ikukuha ko po kayo na ng pwesto sa palengke para hindi na kayo kailangan maglako pa kung saan-saan. Oh, sana nga matuloy ka. Para magkaroon din ako ng sidecar na panghanap buhay. Naalala ko, nagpunta rito si Ani kanina. May dalang mga damit at sapatos. Sabi niya, para daw sa iyo yun. Tinupad niya talaga yung pangako niya. Ha? Anong pangako, Rona? Nabibigyan po niya ako ng damit at sapatos para magamit sa contest. Ano, Rola? Nagustuhan mo ba? Oo, Ani. Lahat maganda at kasya sa akin. Sino mga yun? Totoo? Oo! Hindi ko na naman kailangan yun eh. Dahil meron na ako mga bagong damit at saka sapatos. Salamat. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Kaya lang, nalulungkot ako eh. Oh, bakit naman? Kasi tiyak, magiging abala ka. Mawawalan ka na ng panahon sa akin. Sandali lang naman ito eh. Kunting tiis lang. Kapalit naman nun, malaking tagumpay. Oo nga. Tamang kaibigan ko, Mark. Huwag kang mag-alala. Lilibangin kita para mabawasan ang lungkot mo. Talaga ah. Oo! Akong bahala sa iyo. Emma, nakita ko kanina si Dindo lang ang umalis. Nasaan si Rona? Nag-iensayo. Bukas na laban ng ating anak. Ay, oo nga pala. Ay, sana naman manalo ang anak natin. Malaking tulong din sa atin kung mananalo siya bukas. Abay, sabi ni na si Mang, malaki raw ang pag-asa ng ating anak. Dahil nga, marami na singing contest dito ang sinalihan niya. Nanalo naman. Ipanalangin pa rin natin ang kanyang tagumpay. Uy, ano ba naman, Mark? Nandito na nga tayo sa park. Malungkot ka pa rin. Miss na miss ko na kasi si Rona eh. Matagal ko na siyang hindi nakakasama sa pamasyal. Busy na yun eh. Naghahanda na siya sa grand finals ng sinalihan niyang contest. Para tuloy gusto kong magsisi na sumali siya ron. Bakit? Kasi nawalan na siya ng panahon sa akin eh. Kasi naman, palaging siyang iniisip mo. Nandito naman ako. Ani? Ako laging may time sa'yo. At saka noon pa mahal na kita. Kaya lang, si Ron ang niligawan mo. Pero ngayong napapabayaan ka ninyo, siguro naman, okay lang napansinin mo ko. Ani? Mark, alam mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. No.
itong apartment na kinuha mo, Rona. Kaya lang, baka mahal ito. Hindi naman, kuya. At saka kailangan kasi natin ito para makakilos tayo ng maayos. At may maging garahe ang tricycle niyo ni Itay. Galing talaga ng kapatid ko. Ha? As is. Dahil sa mga napanalunan mo sa elimination round ng sinalihan mong contest, hindi na tayo nagtitinda ng kung ano-ano sa mga bus, ha? Sana nga manalo rin ako sa grand finals para makapagpatuloy tayo sa pag-aaral. Oo nga. Kuya Dindo, Oh, nagpupunta ba dito sina Mark at Annie? Matagal ko na kasi silang hindi nakikita eh. Hindi rin sila sumasagot sa mga text sa tawag ko. hindi nga eh. Pero ano, marami nagsasabi sa akin na madalas magkasama ang dalawang yun eh. Ah, hindi naman ako nag-aalala doon. Dahil nililibang lang ni Annie si Mark. Eh, sana nga tama ka. Kuya Dindo? Naisip ko lang kasi, baka mahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi na naman tayo matutuloy sa pamamasyal. Kasi nahihilo ako. Ang dalas mo naman yatang mahilo ngayon. Mark, may sasabihin ako. Buntis ako. Ha? Alam ko ako lang nagmamahal sa'yo. Pero, para tong batang dinadala ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko to. Pati na rin kay Rona. Ano ba talagang sasabihin ninyo, Annie? Mark, bakit sobrang seryoso kayo? Rona, hindi na kami makakasama sa iyo sa grand finals ng bagong mga awit. Ha? Kayong dalawa? Bakit? Sorry, Rona. May kasalanan kami sa'yo, ni Mark. Annie, hindi ko kayo maintindihan. Rona, nakalimot kami ni Annie Oo. at nagbunga yun. Ngayon, buntis na ako. Kayong dalawa na. Bakit mo nagawa sa akin to, Mark? Eh, Kala ko ba hihintayin mo ako na maabot ko ang mga pangarap ko? sorry. Mahal kita, kaya lang may dapat na akong panagutan kay Annie. Napakarapak mo naman. Ilang buwan lang akong naging busy dahil sa contest. Pinalitan mo na kaagad ako. At ikaw naman, Annie. Rona. Akala ko ba kaibigan kita? Hindi pala. Traitor ka. I'm sorry. Ito ba ang kapalit ng mga damit na binigay mo sa akin? Napakasakit naman, Annie. Napakasakit. Tay, kawawa naman po si Rona. Nakita ko kanina, umiiyak na naman siya. Masyado siya nasaktan sa ginawa sa kanya ni na Mark at Annie. Masakit naman talaga yun. Dahil matalik niyang kaibigan si Annie. Yun pala siya pang aagaw sa kanyang nobyo. Kung hindi nga lang po ako inawat ni Rona, binugbog ko na ang Mark na yun eh. Nag-aalala tuloy ako kay Rona. Baka makaapekto sa performance niya sa grand finals ng ang bagong mga awit, ang kanyang kabiguan. Huwag naman po sana, Tay. Sayang naman kung matatalo siya. Kausapin natin siya. Palakasin natin ang kanyang loob upang madama niyang hindi siya nag-iisa.
Ramon, kinakabahan ako. Aba, Pero ang galing naman ng anak natin kanina, di ba? ay lalo naman ako. Pero malakas ang kutob ko. Mananalo si Rona. Hindi, yan. Salita na yung host. Mga kaibigan, bukod sa 1 million pesos na matatanggap ng ating magiging champion ngayon, ay meron pa siyang kotse, bahay at lupa. Kompleto na talaga. Sana nga si Rona na yun. Oo nga. At ang nanalo, ang ating bagong mga awit ng taon, ay walang iba kundi si Rona Borlasa. Nanalo nga anak na! Oo nga, ay mga kapitbahay! Nanalo anak namin! Nanalo si Rona! Nay, eto na po ang sikat niyong anak. Ikaw talaga, Kuya Dindo. Abay, talaga naman sikat ka na, anak. Ay, naman. Bibigyan nga ng araw ng welcome party ni Kapitan mamaya. Ay, nakakahiya naman. Aba, hindi ka dapat mahiya, anak. Malaking karangalan ang naibigay mo sa ating lugar. Alam mo ba tong tatay mo, ha? Nang manalo ka, ako, nagsisisigaw. Eh, kaysa naman na atakin ako sa puso, sa tuwa. Eh, di sigaw ko na. Salamat po sa suporta nyo, Nay, Tay, Kuya Dindo. Dahil sa inyo, kaya nakayanan ko mapagtagumpayan ng laban sa gitna ng kabigo ang nangyari sa akin. Sabi naman namin sa'yo, lakasan mo lang ang loob mo at tutulungan ka ng Diyos. At hindi kami nagkamali. Rona, dahil sa pagkakapanalo mo, maaahon na tayo sa hirap. Oo, Kuya. Makakapag-aral na tayo at hindi na magtitinda ng kung ano-ano sa mga bus. Totoong nasaktan ako sa ginawa sa akin ni na Mark at Annie. Ngunit parang napawi yun dahil sa tagumpay na natamo ko. Sa ngayon, kahit hindi ko pa naaabot ang rurok ng tagumpay, ay napakasaya ko na dahil nabago na ang kalagayan ng aking pamilya. Ako po, si Rona, at ito ang aking buhay. May tagumpay na naghihintay sa hindi sumusuko sa laban ng buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Junel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyo mga kiliho naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dalagang na puno ng galit ang puso. Siya ay si Heidi. Matagal akong napalayo kay inay. 8 taon pa lamang ako noon nang iwan niya ako sa kanyang kaibigan na si Tita Delia. Yun ay dahil pumanaw si Itay. Sa simula, maganda ang trato sa akin ni Tita. Pero nang lumaon, nagbago siya. Huwag naman po, Tita Delia. Oh,
Gaga ka pala eh. Gaga ka. Hindi lang sampalang matitikman mo sa akin pag hindi mo ako sinunod. Natatakot po ako magtrabaho sa warehouse. Baka pumapastos ako doon. Tanga! Yung hawak at halik, nakukuha sa paligo yun! At doon, maaari ka makapag-asawa ng mayaman. At mababawi ko ang mga ginastos ko sa pagpapalamon sa'yo. Alalahanin mo, ha? Dito ka tumira sa bahay ko ng mahabang panahon. Matagal na rin hindi nagpapadala ng perang panggastos mo ang nanay mo. Pinabayaan ka na niya. Kaya dapat lang na ngayong malaki ka na. Mabawi ko naman ang kwarta ko. Ipasok niyo na lang po akong katulong. Huwag lang po doon. Baka niyo na lawa. Matigas ka talaga, ha? Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Ha? Maldita ka? Ano, ha? Susundin mo ako? O sasabunutan kita hanggang makalbo ka? Sakit ng katawan ko. Alam mo, Iha, hindi kami nangangailangan ng katulong ngayon. Sir, para niyo na pong awa. Kahit po pansamantala lang. Bago lang po kasi ako dito sa Maynila. Wala po talaga akong matutuluyan. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, sir. Di ba ako nagsisinungaling? Bakit ka napadpad dito sa Maynila? Mapanganib dito. Lalo na sa isang teenager na katulad mo. Dalawang buwan na sa iyo, Kuya Romulo. Oo, Renato. Naawa naman kami, kaya hindi namin mapalis. Mabait at masipag naman kasi. Kung talagang totoo ang dahilan niya, kaya napadpad siya dito sa Maynila, nakakaawa nga siya. Palagay ko naman totoo yun. Mula naman nang tanggapin ko siya. Wala kaming nawawalang gamit o kahit na ano sa amin. Kuya, ano kaya sa tingin mo kung kunin na lang namin siya? Hindi ba may dalawa ka ng katulong? Si Mildred na lang. Nalagasawa na si Nova. Sabihin mo na sa kanya, Kuya. Para bukas, kukunin ko na siya. Para naman hindi na mahirapan si Mildred sa mga trabaho dito. Siya ang bagong makakasama mo dito sa bahay, Mildred. Si Heidi. Heidi, ang katulong namin, si Mildred. Kumusta ka, Heidi? Ang babaeng ito. Heidi, kinukumusta ka ni Mildred? Mabuti naman po. Ay, Sir Renato, baka po kasi nahihiya siya. Pero hindi po bale. Ako na po ang bahala sa kanya. Heidi, pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman o. Ano ba yun? Mula kasi nang dumating ka rito, tahimik ka lang eh. Di naman kasi ako dalahira. Baka lang kasi maaari tayo magkwentuhan dahil magkasama tayo sa trabaho. Ayokong i-chismis yung buhay ko. Hindi naman ako chismosa. Pero kung wala ka sa mood makipag-usap, sige lang. Itatanong ko lang sana kung ano-ano kayang gawaing bahay ang alam mo. Lahat po alam ko. Kahit naman kasi pinabayaan ako ng nanay ko. Natuto pa rin ako sa pamamagitan ng ibang tao. Ay, di mainam. Hindi na pala kita tuturuan. Kaya ko nga rin ang trabaho kahit na ako lang mag-isa dito.
Masarap talagang magluto yan si Heidi. Parang mas mahusay pa siya magluto kaysa kay Mildred. You're right, Dad. Kaya lang tingin ko, hindi siya mabait. Well, bakit mo naman nasabi yan, Walter? Ilang beses ko na kasing nahuli na sinusungitan niya si Mildred. Ano? Pero wala namang babagit sa akin si Mildred na ganung mga pangyayari. Para namang hindi niyo kilala si Mildred. Mabait siya, mahaba ang pasensya. Sige. Oobserbahan ko yan si Heidi. Hindi tama na inaabuso niya si Mildred. Heidi, masama pa pakiramdam mo? Kasi nangungutla ka eh. Oo nga, akong pakialaman. Huwag ka sana magalit, ha? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit? Kailan ka pa natutong magmalasakit sa akin? Ha? Kailan pa? Teka, hindi kita maintindihan. Galit ka ba sa akin? Ilang galit? Galit na galit. Heidi, bakit naman? Talaga bang kahit pangalan ko, kinalimutan mo na rin? Teka, ano ba talaga ibig mong sabihin? Pati pangalan ng anak mo, kinalimutan mo rin? Anong klase kang ina? Heidi, hindi ko nakakalimutan ang pangalan ng anak ko. Oo, kapangalan mo nga siya. Teka, huwag mong sabihin na Ako nga! Ang batang pinabayaan mo. Sa masama mong kaibigan na si Tita Delia. Anak! Heidi! Ay, nakumakan. Ganito ko sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pinabayaan mo akong palamunin at alilayin ng masama mong kaibigan. Dahil doon. Kaya pinagmalapitan niya ako. Kaya kahit high school, hindi ko natapos. Gusto pa niya ako ipasok sa biras. Oh, Diyos ko. Hindi ko alam na ginawa niya yun sa'yo, anak. Halos lahat ang kita ko, pinadadala ko sa kanya para mapag-aral ka lang. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo, anak. Alam yun ang Diyos. Hindi kita kailanman pinabayaan. Mildred? Ay, ikaw nga. Ay, ba't naman may sinabing uuwi ka dito sa probinsya? Nasaan ang anak ko, Delia? Ha? Sabi ko na ako makita siya. Kwan. Nagtanan siya. Oo, nagtanan nga. Matigas kasing ulo ng anak mo. Ayaw makinig. Sumama ba naman sa lalaking may asawa? Ayun, hindi ko na tuloy alam kung nasa na siya ngayon. Sinungaling ko. Ba't mo ako sinampal? Totoong sinabi ko, malandi ang anak mo! Tumigil ka! Aray ko! Hoy, sumusobra ka na, ha? Ito ba yung gaganti mo sa akin pagkatapos? Alam ko na lahat. Maldita ka! Ang lahat ang pagmamalupit mo sa aking anak. At ang hindi mo pagpapaaral sa kanya. Anong... Sinong nagsabi sa'yo ng kasinungalingan yan? Ako, Tita Delia. Heidi? Nagkita na kayo? Siguro nga. Talagang niloob ng Diyos na magkita kami. Para matapos ng kasamaan mo. Walang niya ka. Napakasama mo, Delia. Hindi ka pala dapat magkatiwalaan. Wala kang pwedeng kaibigan. Patawarin niyo ako. Ngayon naman siguro, naniniwala ka na sa akin, anak. Opo, Nay. Patawad po sa masasakit na sinabi ko sa inyo. Ay, di anak po. Patawarin mo rin ako.
Dahil pinagkatiwala kita sa isang maling tao. Inay, anak. Ang tagal kong pinanabikan na muli kayong mayakap at makasama. Ako man, anak. Ako man. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Anak ko. Hindi na. Nakatapos na ako ng pag-aaral sa kolehiyo. At yun ay dahil sa tulong ni na Sir Renato. At maligaya na kami ni Inay ngayon. Ako po si Heidi. At ito ang aking buhay. Totoong mahirap ang maging ina. Hindi biro ang mga responsibilidad. Kaya marapat lamang na maging maingat upang ang anak ay hindi mapahamak. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Heidi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.